Patuloy lang si Elena sa pagtatrabaho hanggang sumapit ang huling araw ng kanyang pag-OJT. Kinakabahan na siya sa hatol sa kanya. 6 sila na nasa manager's office ngayon. Charlene Elena Zamora, tawag sa kanya ng secretary. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa office ng manager. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng manager about sa evaluation nito kay Elena dahil kinakabahan siya at parang lutang ang kanyang isipan sa mga oras na ito. Congratulations! Ito lang ang naintindihan ni Elena sa lahat ng sinabi ng manager sa kanya. Nagtatakang tanong ni Elena at agad na tinanggap ang naghihintay nitong kamay upang i-congratulate siya. Welcome to Will's 5-star Hotels and Restaurants. Masayang sagot nito. Thank you po, that means ay regular na po ba ako? Di makapaniwalang tanong ni Elena. Yes, congratulations again. Nakangiting sagot ng manager. Thank you, pasasalamat ni Elena na pinipigilan ang sarili na huwag mapasigaw. Lumabas siya ng manager's office na may ngiti sa kanyang labi. Dahil excited siya ay una niyang pinuntahan si William sa office nito doon sa bar. Pero nanlungo siya dahil wala roon ang asawa. Nag-text siya at nag-reply naman ito sa kanya. Naghihintay na pala si William sa labas. Mabilis siyang lumabas ng hotel at nandun nga si William na naghihintay sa kanya. May dala pa itong fresh bouquet of red roses. Congratulations, bati sa kanya ni William at iniabot ang bulaklak kay Elena. Salamat, masayang sagot ni Elena at inamoy ang preskong mga pulang rosas. Let's go, it's my treat. Paanyaya ni William. Huwag na, alam kong mahal itong mga bulaklak. Okay na ako sa bahay mag-celebrate. Bili na lang tayo or magluto. Nakangiting tanggi ni Elena. Nahihiya na siya kay William dahil ito ang gumagastos sa pangkain nila at wala pa siyang mimbag kahit piso. Ngayon na regular na siya ay magsusumikap siya na magtrabaho ng maayos at sa unang sweldo niya ay makakabili na rin siya sa wakas ng pagkain sa bahay nila. Sa bahay nila, parang musika sa pandinig ni Elena, pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakadama ng takot. Ganitong-ganito rin siya noon kay Dylan. Ang saya-saya niya tapos nauwi lang sa pagkadismaya. Bakit ba niya iniisip ang mga ito? It's a happy occasion, Elena. Tama na ang negative thoughts. Saway niya sa kanyang sarili. The price is nothing. You're my wife, Elena, and I want to celebrate with you today. Huwag mo na isipin ang gastos. Okay, masayang tanong ni William. Hindi alam ni Elena pero pakiramdam niya ay nag-puffy eye si William sa kanya. Hindi niya makita ng buo ang mga mata nito. Pero pakiramdam niya ay maganda ito. Ano ba yang iniisip mo, Elena? Saway niya sa kanyang sarili. My wife. Nag-echo muli sa kanyang pandinig ang boses ni William. Masarap pakinggan ang tawagin siya nitong wife. Okay, saan ba tayo? Tanong ni Elena. Sa Tagaytay, nakangiting sagot ni William. Ano, masyadong malayo at may trabaho pa tayo bukas. Napatingin si William sa kanya at napatawa ito. Why? Nagtatakang tanong ni Elena, you always forget about your day off. Nakatawang sagot ni William. Day off ko na ulit bukas. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng panahon. We will spend the night in there then diretso na tayo sa mansion ng mga Zamora para dalawin ulit ang mama mo. Paliwanag ni William. Sounds good. Then, let's go. Masayang sagot ni Elena. Medyo mahaba ang biyahe at hindi napigilan ni Elena ang antok. Nakatulog siya sa balikat ni William. Sleep tight, Lil, bulong ni William sa natutulog na si Elena. Napahimbing ang tulog ni Elena at hindi pa ito nagigising. Hinayaan lang siya ni William na matulog. A few moments later, sa wakas ay nagising na rin si Elena at napadilat ito ng mga mata nang makitang hindi pala unan ang kayakap niya kundi si William. Mabilis siyang bumitaw at umayos ng pagkakaupo. I'm sorry. Nakatulog ata ako sa sobrang excited, hehe. Paumanhin ni Elena. Napatingin siya sa paligid at namangha sa ganda ng view. Ni minsan ay hindi pa siya nakapunta ng Boracay. Mas lalo na sa Tagaytay. Ngayon lang, kaya kailangan niyang mag-enjoy at huwag mag-isip ng masama. Wow, nasa Tagaytay na ba tayo? Masayang tanong ni Elena. Yes, I'm glad na nakapag-relax ka. Let's go inside, paanyaya ni William. Mas lalong namangha si Elena nang makita ang buong private resort. Pakiramdam niya mahal ang nagastos ni William. Baka maubos ang savings nito.
Napansin naman ni William na alanganin na malungkot at masaya ang ekspresyon ng kanyang mukha. "You don't like the place?" tanong ni William. "No, I mean, I love it. Pero hindi ba mauubos ang savings mo? Parang ang mahal dito," paliwanag ni Elena. "Yan lang pala. Don't worry, this resort is mine. Bigay ito sa akin ng isang mayamang negosyante, si William. Let's go and enjoy the view," paanyaya nito. Tumango si Elena at ewan ni William kung bakit nahawakan niya ang kamay nito. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng resort. Pinamulahan ng mukha si Elena dahil nagulat sa ginawa ni William. Hindi niya mabawi ang kamay dahil baka masamain nito. Isang masarap na seafood mukbang ang naghihintay sa kanila for their dinner. Nalula si Elena sa dami ng mga pagkain at biglang nagutom. "Wow! Parang may fiesta. Ang daming pagkain. Pero hindi natin mauubos itong lahat, Liam." Nakangiting sabi ni Elena. "It's okay, gusto kong pumili ka sa mga yan. Yung favorite mong kainin." Nakangiti si William na abot hanggang tenga. Pero hindi ito nakikita ni Elena. "Lahat ata gusto kong kainin." Masayang sabi ni Elena. "What are we waiting for? Let's eat." Masayang paanyaya ni William. Dahil gutom na si Elena ay kumain siya ng madami. Sky is the limit ang mukbang niya ngayong gabi. At hindi niya maiwasan mag-burp sa harapan ni William. Sorry, si Elena na nagpipigil na hindi matawa. Hindi niya alam kung bakit natatawa siya. Noon naman kapag sila ni Dylan ang kumakain ay formal siya at nakafocus sa pagkain. Ngayon ay hindi niya alam na sa simpleng pagdighay niya na andyan si William ay natatawa siya imbes na mahiya. Parang anggan na kaagad ng kanyang kalooban sa asawa. Iniisip pa niya ang kontrata. Okay ang offer nito at makikita niya ang kanilang anak kung sakali man. Pero ang salitang annulment ay parang hindi yata niya kaya at hindi niya alam kung bakit. "Hahaha, you should laugh. Huwag mong pigilan," nakatawang sabi ni William. Hindi niya alam kung bakit ang bilis niyang nakabisa ang bawat galaw ni Elena. Para bang matagal na silang magkakilala kahit bago pa lang, at sabay nga silang napatawa at napadighay ulit si Elena. Ito ang pinakamasayang dinner sa buong buhay ni Elena na hindi niya makakalimutan. Naging tensyonado naman ang atmosphere nang matutulog na ang dalawa. Sa laki ng resort ay iisa lang ang kwarto nito. Pero malaki ang space ng master's bedroom. Dito tayo matutulog? Nabubulol na tanong ni Elena. Naghahanap ang kanyang mga mata ng couch kahit maliit lang pero wala. Ang nasa kwarto ay isang malaking kama lang talaga. Yes, don't worry. Kasya naman ang 4 na tao sa kama na ito. Hindi tayo magpapang-abot kung sa magkabilang dulo tayo mahihiga. Paliwanag ni William. Okay. Nabubulol pa rin si Elena at hindi niya alam kung bakit. Pwede mauna na akong maligo. Hindi pa nga siya nakakaupo sa kama ay may pasabog na naman na tanong si William. Maligo? Nanlalaki ang mga mata ni Elena na nagtanong. Hindi pa niya nakita si William na naligo. Paano nga ba? Bulong niya sa kanyang sarili. Umayos ka Elena. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya sa kakausap sa kanyang sarili. Yes. Sa haba ng biyahe natin kanina ay ang daming alikabok. Mauna na ako ha. Alam ni William at pumasok na ng banyo na naka-wheelchair. Biglang naawa si Elena. Hindi niya alam kung paano nakaka-survive si William sa pang-araw-araw na walang tumutulong sa kanya. Paano kaya naliligo si William? Tanong niya ulit sa kanyang sarili. Napailing na lang siya. Napatingin si Elena sa paligid ng kwarto. Paano pala siya maliligo, wala siyang dalang damit. Napaupo na lang si Elena sa kama at napabuntong hininga. Maya-maya ay lumabas si William ng banyo na nakatapis na lang ng tuwalya. First time ni Elena na makakita ng lalaki na halos hubot-hubad na sa kanyang harapan. Dahil long hair si William ay hindi niya makita ng maayos ang mukha nito pero ang katawan ay nako. Napakaganda ng katawan ni William na parang alaga sa gym. At ang abs. Sa Korean drama lamang nakakita ng 6-pack abs si Elena. At hindi niya inaasahan na ganito ang katawan ni William. Did I pass on your taste? Nakangiting tanong ni William. Napakurap-kurap ng kanyang mga mata si Elena at nagbawi ng tingin. Ano ba kasi ang mga mata niya? Napako na ata sa katawan ni William. Lalo pa na tumutulo pa ang mga butil ng tubig sa katawan nito na galing sa kanyang buhok. Napalunok na lang ng laway si Elena na hindi niya alam kung bakit na naman.
Ano ka ba, Liam? Napatingin lang ako dahil, natigilan si Elena. Hindi niya alam kung sasabihin o hindi. Nakakahiya dahil babae siya at lalaki naman ito. Dahil, pabitin na tanong ni William. Dahil ngayon lang ako nakakita ng topless na lalaki. Nakapikit na sagot ni Elena. Nahihiya siya, at alam niyang pulang-pula na naman ang kanyang mukha. I'm just teasing you, haha. May mga damit dyan sa closet. Ikaw na ang baalang pumili. Yung comfortable ka na isuot. Sabi ni William. Don't worry at bago ang lahat ng mga yan. Nakangiting pahabol na sabi nito. Mabilis pa sa 4:00 na binuksan ni Elena ang closet at pumasok sa banyo matapos makahablot ng kanyang isusuot. Hindi na siya pumili dahil gusto na niyang maglaho sa harapan ni William. Nahihiya pa rin siya. Natulog sila sa magkabilang dulo ng kama. Ngunit hindi nila namalayan na unti-unti silang nagtatabi at magkayakap na natulog na may ngiti sa kanilang mga lobby. Pagkagaling nila sa Tagaytay ay dumiretso sila sa mansyon ng mga Zamora. Hindi pa rin masaya si Elena nang makita ang ina. Mas lalo itong pamayat at tila may iniisip at tuliro. Kapag tinatanong naman niya ay okay lang naman daw ito. Pero hindi kumbinsido si Elena. May problema ang kanyang mama at dama niya ito. Pero wala siyang magawa at hindi niya alam kung ano ang problema ng mama niya dahil ayaw magsabi nito. Nasabi niya na ito kay William at meron na daw nakabantay sa mama niya 24/7 at nagre-report ito sa kanya. Napanatag naman ang kalooban ni Elena pero may konting pagkabalisa pa rin. Busy ang buong hotel dahil sa gaganapin na annual party nito bukas. Imbitado ang lahat ng empleyado dahil parte sila ng hotel at gusto ng management. At medyo na-divert ang isipan ni Elena. Hindi na siya nag-aalala sa ina ng pansamantala. Ang nasa isipan niya ngayon ay ang sinabi ng kasamahan niyang si Candy. Lahat sila ay magpapa-makeover pagkatapos ng shift nila, total relaxation din daw para maganda at fresh sila bukas sa gaganapin na party. Napatingin naman siya sa salamin. Kasalukuyang nasa powder room si Elena. Ang nakikita niya ngayon sa salamin ay isang simple at pangit na Elena. Naka-eyeglass at nakapusod lang ng simple ang mahaba niyang buhok. Kaya, nga lagi siyang sinasabihan ni Veronica na pangit. At bagay nga sila ni William na mukhang weird na ewan. Hindi naman niya sinasaway ang asawa pero sa ayos nito ngayon ay kailangan din ito ng makeover. Ang tanong ay kung papayag ba si William na putulin ang buhok at bigot nito. Napailing na lang si Elena sa kanyang mga naiisip. Pero gusto niyang i-consider ang pagpapa-makeover. Dapat presentable sila na dadalo ng party. Isa ito sa pinakasikat na hotel sa buong bansa at pati na rin sa ibang bansa ay sikat ang Wills 5-star Hotels and Restaurants. Madaming media ang makikimerit sa naturang party at sigurado si Elena na dadalo din ang mga mayayamang konektado sa hotel. Pati ang daddy niya ay dadalo rin. Dahil ito ang main supplier ng hotel. Sana hindi niya makita sina Veronica at ang kanyang madrasto upang hindi masira ang araw niya. At ang pinakaabangan ng lahat ay ang pagdating ng CEO ng mismong hotel. Palaisipan sa lahat kung ano ang hitsura nito dahil ni minsan ay hindi pa ito nagpapakita in public. Every annual party ay inaabangan ng lahat ang CEO. This will be his first public appearance pag nagkataon. Hanggang sa pag-uwi ay nag-iisip pa rin si Elena. Napansin naman ni William ang kanyang pananahimik. Lil, may problema ba? Tanong ni William. Wala naman pero nag-iisip ako about sa annual party bukas. Sagot ni Elena na malayo ang tanaw. What about that? Muling tanong ni William. Yung mga kasamahan ko kasi ay busy ngayon at nagpapa-makeover para sa party bukas. Wala sa sariling sagot ni Elena. Gusto mo rin ba magpa-makeover? Si William. Napatingin si Elena sa kanya. Medyo matagal siyang tinitigan ni Elena at hindi niya maiwasan ang pamulahan ng mukha. Buti na lang at hindi ito halata dahil sa kanyang bigot at bangs na halos matabyunan na ang buo niyang pagmumukha. Ano sa palagay mo, Liam? Tanong ni Elena. If you like it, then go. Masayang sagot ni William. I like it para may ba naman at maging maganda ako sa party. Yan ay kung may igaganda pa ba itong mukha ko? Malungkot na tanong ni Elena. Napatawa ng bahagya si William. Pero agad ding tumigil nang makita ang seryosong mukha ni Elena. You're beautiful, Lil. Hindi mo lang alam na ang ganda-ganda mo, papuri ni William sa kanya. Bigla naman nag-init ang mukha ni Elena sa sinabi ng asawa.
Pero parang duda talaga siya na maganda siya. Thank you pero binobola mo lang ata ako eh. Palagay ko wala ng pag-asa na maging maganda. Nakasimangot na sabi ni Elena. No, don't say that. Maganda ka Elena, giit ni William. Why don't we go to a salon at magpa-makeover ka? May kilala ako na magaling at tiyak na mas lalo kang gaganda. Kumbansi ni William sa kanya. Sige, pero Liam, pabitin na sabi ni Elena. Ang boses nito ay parang naglalambing lang kaya medyo nakadama ng konting kilig si William. What? Don't worry, sasamahan kita Lil. Nakangiting sabi ni William. It's not that. I want you to have a makeover too. Will you? Naka-puffy eyes pa si Elena habang nagtatanong. Hindi naman sa ayaw niya ang hitsura ni William. Pero gusto niyang makita ang buong pagmumukha nito. Napawi naman ang ngiti sa labi ni William sa tanong ni Elena. Bumabalik na naman ang kanyang pagka-insecure at pagiging introvert. Matagal din siyang nagtago at nanahimik. Kaya na ba niya? No, sigaw ni William sa kanyang isipan. He promised that he will never show in public again. Ayaw niyang makahalubilo ang mga taong mapanlinlang at abusado. Gusto niyang magtago at siya lang ang makakita sa mga ito. Mas madali ito sa kanya. No, seryosong sagot ni William at bigla itong tumahimik. Wala nang imik si William at pakiramdam ni Elena ay kasalanan niya. Na-offend niya ito nang hindi sinasadya. Wala namang masamang intensyon ang tanong niya. Gusto lang niya na silang dalawa ang magpa-makeover para kapag nakasulubong nila ang kanyang pamilya ay hindi na sila latin. Yun lang ay kung lulubuyan sila ni Veronica. Mas mabuti pang huwag niyang makita ang mga ito. Binuksan ni William ang bintana ng kotse at doon na focus ang paningin nito sa labas. Si Elena ay masama ang loob at gustong maiyak pero pinigilan niya. Nakakahiya sa driver na inarkila ni Liam. Akala niya ay gano'n na sila ka-close ni William at pwede na siya mag-suggest ng ikabubuti nito. Nagkamali pala siya. Malungkot niyang tiningnan si William at tila sumisilip na ang kanyang mga luha pero kaya pa naman niyang pigilan. Liam, tawag niya. Pero walang naririnig si William at may sarili itong mundo na nakatingin parent sa labas ng kotse. Nakarating na sila sa kanilang bahay ay tahimik parent si William. Hinayaan na lamang niya ito. Tahimik lang din siya na itinutulak ang wheelchair nito. Ngunit pakiramdam ni Elena ay sasabog ang kanyang puso kapag hindi niya makausap si William. Liam, tawag niya nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Buntong hininga lang ang isinagot ni William at hindi ito lumingon sa kanya. Hindi na talaga niya kaya. Unang beses na nadama niya ang labis na sama ng loob at mukhang sasabog na siya. At pumalaho na talaga siya ng iyak. Na parang kambing lang naman. Sorry, Liam, sorry. Iyak ni Elena habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nagulat naman si William nang biglang umiyak si Elena. Unang beses din niya makakita ng babaeng umiiyak. Yung tunay at hindi nagpapanggap lang. Lumingon na rin si William sa wakas kay Elena at nagulat siya nang makita ang luhaang mga mata nito. Namumugto na rin ito at tila ba namamaga. Ganon kagrabe ang iyak ni Elena. Why did you cry? Nagtatakang tanong ni William. Baka nasaktan kita o ano? Sorry Liam. Umiiyak na sagot ni Elena. Ramdam naman ni William na tunay ang feelings ni Elena at labis na. Dinamdam nito ang hindi niya pagpansin sa asawa. You didn't hurt me, it's just I don't know how to say it to you. Medyo mahirap kay William ang mag-open up. Okay lang, pero hindi ko alam kung bakit ang sakit ng dibdib ko Liam. Akala ko galit na galit ka sa akin. Gusto ko lang naman na sabay tayo magpa-makeover. Baka gumanda ako at hindi naapihin ni Veronica. Mahabang paliwanag ni Elena na umiiyak parent. Incheck na ang mga mata nito dahil namamaga na sa walang tigil na pag-iyak. Ngayon na alam na ni William ang dahilan ay medyo na-guilty siya sa biglaan niyang panlalamig at hindi pagpansin kay Elena kanina. Lil, come closer to me. Utos ni William. Dahan-dahan naman na lumapit si Elena sa kanya. At hindi inaasahan ni Elena ang pagyakap ni William sa kanyang bewang. I'm sorry Lil. Mahinang sabi ni William. No, ako ang dapat na mag-sorry. Si Elena na humihikbi parent. Let's have a makeover tomorrow. Makakahabol pa tayo dahil sa gabi pa naman ang party. Masayang sabi ni William. Hindi makapaniwala si Elena sa sinabi ni William. Kung kanina ay napakalungkot niya.
Ngayon ay walang pagsidlan ang kanyang tuwa. Ewan at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta bigla na lang sumakit ang dibdib niya at sumama ang pakiramdam nang hindi siya pansinin ni William. "Are you sure?" Paniguradong tanong ni Elena. "Yes," maikling sagot ni William. "Baka napipilitin ka lang ha. Kung hindi ka pa ready ay huwag mong pilitin, Liam," sabi ni Elena. "No, we will have a makeover tomorrow," determinadong sagot ni William. "I guess it's time, Lil, that I will go out to my comfort zone. Will you still hold my hand?" Parang nanliligaw lang ang tanong ni William. Siyempre hindi niya iiwan si William. Ang dami nang nagawa nito para sa kanya. Ngayon pa ba niya ito iiwan? Kahit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng "Will you still hold my hand" nito ay hahawakan pere niya ang kamay ni William kahit anong mangyari. Baka takot lang ito makita ang mukha ng iba. Baka ito ang dahilan. Pero hindi sigurado si Elena kung ito nga ba ang rason ni William. Kahit na pangit ang mukha nito ay hinding-hindi siya bibitaw. "Of course, andito lang ako, Liam. Hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo," nakangiting sagot ni Elena. Masayang nagising ng maaga si Elena at ihinanda ang simple niyang gown. Nag-iisa lang ang gown na mamahalin na mayroon siya. At ito ay noong debut pa niya. Milagro ng araw na ito at binigyan siya ng kanyang daddy ng party. Ito ang debut na hindi niya malilimutan. Na-miss niya ang best friend niyang si Melinda. Lumipad ito papuntang Germany dahil sa ginawang pangbubuli nila Veronica sa kanya. Doon na muna ito mag-aaral. At nawalan siya ng nag-iisang kaibigan ng dahil kay Veronica. Hindi pa nito alam na may asawa na siya. Naka-deactivate ang mga social media accounts ni Melinda at hindi niya ito makontak. Ipinagdarasal niya na sana ay okay lang ito at nasa mabuting kalagayan. "Are you ready?" tanong ni William. Napukaw ang kanyang lumilipad na diwan nang tawagin nito. "Yes, dadalhin ko na itong gown ko para pagkatapos ng makeover ay isusuot ko na lang, Liam," sabi ni Elena. "Wait," tawag ni William sa kanya. "Bakit?" nagtatakang tanong ni Elena. "That dress looks old-fashioned," puna ni William sa hawak niyang gown. Matinik ata ang mga mata ni William at nalaman pa talaga nito na old style na ang pinakamamahal niyang gown. "It's okay, ito lang ang nag-iisa kong gown eh. And I love this dress," nakangiting sagot ni Elena. "No, I should buy you a new gown." Si William. Napapansin ni Elena na walang ginawa si William kundi ang bili ng bili para sa kanya. Baka wala na itong pera. "Nako, Liam, ang mahal ng mga gown ngayon. Okay na ito, kasya pa naman siya sakin at hindi naman ako tumaba," tanggi ni Elena. "No, it's a grand party, Elena, and I want you to wear the most beautiful gown." Si William. Na-overwhelm naman si Elena sa mga pinagsasabi ni William. Paano kaya siya makakasuot ng the most beautiful gown? Pero ayaw niyang tanggihan ito at baka magtampo na naman. Napapayag niya na itong magpa-makeover baka magbago pa ang isipan. "Okay, pero grabe naman sa the most beautiful gown. Kahit simple lang, Liam, yung kaya ng budget mo ha," pagsang-ayon ni Elena. "Well, bagay din sa iyo ang simple lang, Elena, but with a little touch of class," sabi ni William. "Wow, may class pa talaga. Tayo na, Liam, para matapos tayo ng maaga sa ating makeover." Masaya si Elena na ginagawa ni William ang lahat para sa kanya. Ang bantayan ng kanyang mama ay sobra-sobra na. At hindi alam ni Elena kung paano ito babayaran. Alam niyang mahal ang mag-hire ng mga bodyguards at nagawa ni William para sa kanyang mama. She's so thankful at nakapagdesisyon na tanggapin ang alok nitong contract. Ito ang kanyang surprise sa asawa ngayon. At muntik niya nang makalimutan. "Sandali," tawag ni Elena kay William at pinahinto nito ang wheelchair. "Bakit?" nagtatakang tanong ni William. About sa contract." "Pumapayag na ako," mahinang sabi ni Elena. Natigilan naman si William at hindi niya ito expected. Hindi niya akalain na gugulatin siya ni Elena at papayag ito sa contract na ginawa niya. "Can we talk about it some other time?" seryosong tanong ni William. Hala, nagalit na naman ata si Liam. Kinakabahan na tanong ni Elena sa kanyang isipan. "Parang naiiyak na naman ako, Liam. Baka hindi mo na naman ako pansinin yan." Malungkot na sabi ni Elena at tila may iyak nga ito. "Don't cry. Magpapa-makeover pa tayo, Lil.
Imbes na gumanda ka ay baka mas lalo kang pumangit niyan. Saway sa kanya ni William. Hindi ka galit? Tanong ni Elena. Nope, let's go para maaga tayo sa party mamaya. Hinawakan ni William ang kanyang kamay at magkahawak kamay sila papunta sa kotse na naghihintay sa kanila. Sabi ni William ay kaibigan niya ang may-ari ng salon. Napatingin tuloy si Elena sa pangalan ng salon. Antonia, sino kaya siya? Hindi kaya childhood sweetheart ni William. Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Ano ba itong iniisip niya? Napailing na lang si Elena. Finally, you are out of your shell. Sigaw ng isang bakla. Tanong ni Elena sa kanyang isipan. And you are still noisy Antonia, nakatawang sabi ni William. Si Antonia, siya si Antonia, di makapaniwalang tanong ni Elena sa kanyang sarili. Ito na ang resulta ng pagiging overthinker niya. Kung ano-ano na lang ang kanyang naiisip at hindi naman totoo. Of course. Kailan ka ba tatayo at feel mo yata yung wheelchair thingy mo? Marteng tanong ni Antonia, can you keep quiet? Nakatawang tanong ni William. Mas excited pa ang kanyang kaibigan kisa sa kanya. Si Elena naman ay nakakunot noo lang habang nakikinig sa dalawa. Medyo wala siyang naintindihan. No, mag-iingay ako hanggang New Year William. At hindi ko rin palalampasan ang araw na ito. Tili ni Antonia at napadako ang kanyang paningin kay Elena. And who is this? Excited na tanong nito. Napailing na lang si William dahil kahit kailan ay maingay at hindi mapigilan ang bibig ni Antonia. Kaya nga nagtago siya sa lahat dahil gusto niya ng tahimik na buhay. Pero ngayon ay handa na siyang lumabas. My wife, mahinang sagot ni William. OMG! Abot hanggang kabilang kanto ang tili ni Antonia. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bigla siyang natakot na baka baliw itong si Antonia. Heto na naman siya sa pagka-overthinker niya. Lumapit si Antonia kay Elena at inalis ang kanyang eyeglasses. She's innocent and pretty, but I will make her beautiful. Sabi ni Antonia na nakatingin kay William. Please do, that's why we are here. Nakangiting sabi ni William. Si Elena ay tahimik lang at naghihintay na ibalik ang kanyang eyeglasses. But wait, pabitin na sabi ni Antonia. Is she the one? Excited na tanong nito. Yes, sagot ni William. Napatingin naman si Elena sa kanya. Hindi malinaw para kay Elena ang sinabi ni William. Pero hindi na muna niya ito iisipin. Ang importante ay ang party na kanilang dadaluhan. Excuse me, yung eyeglasses ko, nahihiyang singit ni Elena. This, you will not use this anymore madam. You are the center of the attraction of this party. Hindi mo kailangan ng shades na yan. I will give you a contact lens na magko-complement sa kulay ng mga mata mo. Mahabang paliwanag ni Antonia. At hindi alam ni Elena ang mga pinagsasabi nito. Paano siya magiging center of attraction? Tanging nasabi na lang niya. Let's start na at excited na ako. Hiramin ko muna si wifey mo William. Paglabas niya ay magugulat ka talaga. Tumili na naman ito at ang boses ni Antonia ang tanging maingay sa buong salon. Ultimate makeover ang ginawa ni Antonia kay Elena dahil asawa ito ng kaibigan niya. Hindi niya palalampasan ang araw na ito. Kita niya sa mga mata ni William na masaya ito kay Elena. And he is glad na nagbalik na rin sa wakas ang kanyang kaibigan. But at the same time ay natatakot at kinakabahan siya para rito. Pinagdarasal niya na sana si Elena na talaga ang the one at hinahanap ng kaibigan na si William. And after how many years? At natapos din sa wakas ang makeover kay Elena. From head to foot ay walang mente si Antonia. Lahat ng pwedeng pagandahin kay Elena ay itinudo niya na to the ultimate level. Puwera na lang sa private part ni Elena na gusto sanang ipak-albo ni Antonia para ready na sa bardagulan nila ni William. Pero nagulat si Antonia nang sabihin ni Elena na virgin parent ito at wala pang nangyayari between William and her. Kung anuman ang dahilan ng lahat ng ito ay ayaw na alamin ni Antonia. He respect his friend's private life. Nakaupo naman ngayon si Elena at nakaharap sa isang higanteng salamin. Makailang beses na nagpakurap-kurap si Elena ng kanyang mga mata. Hindi pa rin siya mapakapaniwala na ang magandang Diyosa na nasa kanyang harapan ngayon ay walang iba kundi siya. Bagay na bagay ang kulay ng contact lens sa kanyang brown na mga mata. Ang buhok niya ay nakalugay at may kulot sa dulo.
At ang kulay pula na gown na hapit sa kanyang katawan ay mas lalong nagpa-sexy sa kanya. Para talaga siyang diyosa sa ayos niya ngayon. Wow! Very beautiful! Papuri ni Antonia habang nakatingin sa kanyang likuran. Thank you so much. Pasasalamat ni Elena. You deserve it all, madam. Sagot ni Antonia. Medyo awkward pakinggan para kay Elena ang tawagin siya ni Antonia na madam. Parang tunog mayaman at may kapangyarihan. Ah, you can call me Elena. Huwag na madam kung pwede, pakiusap ni Elena. I'm sorry pero hindi pwede madam Elena. You deserve my respect for being William's wife. Paliwanag ni Antonia. Napamangha na lang si Elena sa kakaibang level ng friendship ni na William at Antonia. Pero mas lalong lumala ang madam Elena. Hahayaan na lang niya si Antonia dahil mukhang hindi niya ito mapapasunod. Okay, tanging nasagot ni Elena. Pero madam, tawag ni Antonia sa kanya. Napatingin si Elena sa refleksyon ni Antonia sa salamin na nasa kanyang likuran. Bakit? Nagtatakang tanong ni Elena. Please don't hurt him, pakiusap ni Antonia. Nagtaka naman si Elena kung bakit ito nasabi ni Antonia. Pero ano ba ang isasagot niya? Oo naman, ang bait sa akin ni William. I will never hurt him. Nakangiting sagot ni Elena. Nakakakilig naman. Let's go madam. Puntahan na natin si William para gulatin ng iyong ganda at alindog. Tumili na naman si Antonia at muntik nang mabingi si Elena sa ingay ng kanyang boses. Napatawa na lang si Elena sa kakulaitan ni Antonia. I'm sure na tapos na rin ang makeover ni William. And I'm sure again madam na hindi lang panty mo ang malalaglag kapag nakita mo siya na hindi long hair at walang bigot. Excited na sigaw ni Antonia. At naging excited tuloy si Elena na makita si William na walang bigot. Pero napawi ang kanyang excitement nang malaman na naunang umalis si William sa kanya. Buti na lang at tumawag ito at nawala ang kanyang tampo. Lil, something came up. I need to talk to my mom and dad. Paliwanag ni William. Mom and dad, hindi pa sila nakikilala ni Elena. Okay lang, unahin mo muna yan baka importante ang sadya nila sayo. Sagot ni Elena. Thank you Lil, magkita na lang tayo sa party. Nasabihan ko na pala si Antonia na ipahatid ka sa isa sa mga kotse niya. Sabi ni William, no problem, just take your time. Sagot ni Elena at natapos ang kanilang pag-uusap. Kahit kinakabahan siya na magpunta ng party na siya lang mag-isa ay naniniwala naman siya na darating si William at dapat lang talaga na magpakita ito sa kanya. Dahil kanina pa siya excited na makita ang hitsura nito.